Sa mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga magulang at mga kapatid, gayon din sa aking mga kaibigan. Nagagalak po akong muli kayong makapiling. Ito po ang inyong kapatid kay Cristo, Kuya Armando, punong laiko ng Crossroads United Methodist Church. At maging ang aming Pastor Moises Olermo, nakasama ko para po tayo ay kanyang ipanalangin. Muli po tayong mag-aral ng salita ng Diyos sa isa na namang morning devotion na may pamagat na ang pag-ibig ay higit na matututuhan sa panahong mahirap umibig. Ito po ay isang katotohanan at may hatid na aral na katugunan ng mga Israelita sa Diyos noong panahon ng kanilang kalungkutan at kapighatian. Sa Panaghoy, Kabanatang 3, mga talatang 22 hanggang 23, nasusulat po, ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Yahweh at ang kanyang walang kupas na kahabagan, hindi nagbabago tulad ng bukang liwayway, dakila ang kanyang katapatan. Si Yahweh ay akin, sa kanya ako magtitiwala. Salamat po sa pagbasa natin sa salita ng Diyos. Ang akatlat po ng mga Panaghoy ay sama-samang tula na matatagpuan sa Lumang Tipan at nakagrupo po sa prophetic book o aklat ng mga propeta na bahagi ng ating banal na kasulatan. Ito po ay Lamentations o Panaghoy ng mga mamayang Hudyo noong sila ay sakupin ng Babylonia. Sinira ang Jerusalem, pati na ang kanilang templo, at dinala silang bihag sa Babylonia. Bakit ito nangyari sa kanila? Nangyari ito sa kanila dahil sa patuloy na pamumuhay nila sa kasalanan, pagsuway sa kautusan, katigasan ng kanilang ulo, pagsamba sa Diyos-Diyosan, at walang pakundangan sa Diyos ng kanilang mga ninuno. Sa talatang ating binasa, malinaw po na sa haba ng taong sila ay ginawang alipin doon sa Babylonia, muling umusbong yung kanilang pag-ibig, pagtitiwala at pag-asa sa Diyos sa hinaharap. Kaya sa talatang ating binasa, binabanggit doon ang hindi nagmamaliw, walang kupas, at hindi nagbabagong pag-ibig, habag at katapatan ng Diyos sa kanila, sa kabila na tila napakahirap nilang ibigin at mahalin. Anong aral ang ating matututuhan dito at ano ang nais ibahagi sa atin ng Diyos? Kung minsan may mga reality sa buhay natin, pwedeng sa loob ng ating pamilya, sa loob ng ating kapilya, kasambahay, kapitbahay, at maging sa trabaho o opisinang ating pinapasukan, ay nagkakaroon ng relationship problems. Isang halimbawa na masasabi ko, kung minsan may problema ka sa iyong anak, umaabot sa punto na naitatanong natin sa ating sarili na, bakit nangyayari sa akin ito? Maaaring sa simula, wala tayong makuhang kasagutan. Subalit later on, marirealize natin ang kasagutan. Lalo na at mababasa natin ang unang Juan, Kabanatang 4, mga talatang 7 hanggang 10, ang Diyos ay pag-ibig. At mababasa nga natin sa talatang 10, ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Nangyayari pala ito sa atin upang maunawaan natin ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Sinabi po sa talata na mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos
sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kapag binasa po natin ito, mag-iisip po talaga tayo. Ang totoo kasi, nahihirapan tayong makisama sa ating kapwa sa ganong inuutos. Paano yung masungit na kapitbahay? Yung kaopisina na hinahata ka pababa dahil sa inggit, may biyenan na pakialamera, asawang mahirap pakibagayan, anak na lumalaban, parents na mabagsik, mga takles na kasamahan mo. Sa mga gadong tao, parang ang gusto mo makaalpas na lang sa kanila. Kaya't matatanong mo talaga ang sarili mo na bakit ba ipinahintulot na malagay ka sa ganoong kalagayan? At papaano ito aangkop sa plano ng Diyos upang tayo ay matuto? Alam po ninyo mga kapatid, walang may gusto ng ganoong sitwasyon na pilit nating iniiwasan. Ang hindi natin nakikita dito na ito ay golden opportunities na ibinibigay sa atin ng Diyos upang mag-ugat ang pag-ibig. The reality is, hindi natin kailangang magustuhan ang tao upang ating mahalin. Tulad ng pinag-aaralan nating talata sa panaghoy, namumuhi ang Diyos sa kasalanan, subalit mahal niya ang makasalanan. Tayo naman ganoon din. Maaari nating ibigin ang kasama natin sa bahay, maaring asawa, anak, magulang natin, at kapatid natin sa church, ka-office mate, pati kapwa natin, kahit pa nga namumuhi tayo sa kanilang ugali. Ito yung pag-ibig, pagdaig natin sa dilim, upang makita yung liwanag na nasa sa atin. May kasabihan nga na walang matigas na puso na hindi naaagnas ng pag-ibig. At marahil tayo yung nais gamitin ng Diyos upang agnasin yung mga pusong matitigas. Kinakailangan pong maging daan tayo ng kabutihan at huwag ilayo ang kalooban sa kanila. Huwag po nating kalilimutan na ang tunay na kahulugan ng pag-ibig ay higit na matututuhan sa panahong mahirap umibig. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Good morning po. Salamat po. At isa na namang edisyon ng Morning Devotion ng ating natunghayan sa umagang ito ng Friday sa pamamagitan ng ating punong laiko na si Kuya Mandy. Dumako tayo sa panalanginan. Let us pray. Gracious and loving God, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito ng Friday. Thank you for Jesus dahil muli mo kaming ibinangon sa aming mga higaan at binigyan ng panibagong buhay at kalakasan sa araw na ito upang harapin ang may ngiti sa aming mga labi ang panibagong araw na ito ng Friday. Thank you po sa iyong anak na nagbahagi ng kanyang morning devotion, si Kuya Mandy, ang aming punong laiko. Salamat po sa kanyang buhay. Nawa po ay ikaw ang lagi niyang maranasan sa kanyang buhay at hindi lamang siya kundi ang kanyang buong pamilya. Lagi niyo po siyang ingatan at bibigyan ng magandang kalusugan. Ganon din ang mga nanonood, nakikinig sa mga oras na ito, especially yung mga anak na papasok sa kanilang mga work. Patuloy niyo po silang samahan, ingatan, proteksyonan, at papagtagumpayin sa kanilang buong maghapon. Pinagpipray ko rin sa iyo ang mga kapatid namin na may mga karamdaman tulad ni Ate P, ni Kuya Joe, ni Kuya Rading, Kuya Roger, kapatid na Archer, at ang iba naming mga kapatid na humihingi pa ng magandang kalusugan, si Ate Babes, Panginoon. Nawa, ipuin niyo po ng inyong mapagpalang kamay ang iyong mga anak na ito at maging yung hindi ko nabanggit sa mga oras na ito
Bigyan niyo po sila ng maayos at magandang kalusugan upang patuloy kanilang mapapurihan at maparangalan. Maaring yung iba ay natunood, nakikinig sa mga oras na ito na may mga karamdaman din po. Pagalingin niyo po sila, dakilang Diyos. Samahan niyo po kami sa kabuuan ng araw na ito. Huwag niyo po kami iiwan, huwag niyo po kami pababayaan at nawa ang morning devotion na aming natunghayan ay maging gabay namin sa buong maghapon upang masunod namin ang iyong kalooban, makapamuhay kami na naayon sa iyong kalooban at patuloy kaming maging matagumpay. Maraming pong salamat. Pinagpipray ko rin sa iyo ang lahat ng mga kapatid namin sa ibayong dagat. Ganon din po yung mga kapatid namin na pumapasok sa tanggapan, opisina, paaralan at ganon din po yung mga bata sa kanilang pagpasok. Patuloy ko rin pong pinagpipray ang mga kapatid namin senior citizen. Tulungan niyo po sila, bagamat sila ay may edad na, ay lagi niyo po silang sasamahan, proproteksyonan sa lahat ng uri ng karamdaman. Marami pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ayan, thank God it's Friday. At salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin sa loob ng linggong ito. At nawa, patuloy nating maramdaman, patuloy nating makita, patuloy nating maranasan ang presensya ng Panginoon sa ating mga buhay. At mula po dito sa Crossroad United Methodist Church, ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses, laging nagsasabing mabuti ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Hanggang sa muli, paalam!